Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So Virgo, first card, we have Woodwives, Adaptability. So this is baka reminder ito para sa inyo, no, na siguro sa sitwasyon mo sa ngayon, kailangan mo na maging adaptable. Kailangan mo na mag-practice ng flexibility and adaptability for you to be able to reach that place, no, na kung saan, kung ano man ang gusto mong marating, yon makukuha mo, mararating mo. If you are going to be adaptable and flexible. So, yung marunong mag-adjust agad, no, sa sitwasyon, sa lugar, ganyan. So we have a bold step forward. The farther gate is opening up for you. So kailangan mo dito na maging bold and fearless ka sa pag-take ng mga actions, no? Hindi dito pwede yung paghihinaan ka ng loob. Kasi this could be something, no, na bago para sa'yo. Kung ano man ang opportunity na 'to, maybe this is like an uncharted territory kapag pinasok mo, ganyan. So, this is totally new for you siguro. Kaya kailangan mo na maging bold and fearless ka, 'di ba? At kunin mo yung opportunity na ito kasi alam mo na yung mga opportunity na dumadating sa buhay natin that is meant for us. Hindi ibibigay, hindi ilalagay ng divine ang anumang oportunidad sa path natin if that's not meant for us. Okay? Kaya kung ano man yan, mahirap man yan, bago man yan, or whatever, that is meant for you. Okay? So what else? We have number 39, Metox, repairing the body, mind, and spirit. Ayan. So itong kailangan mo ngayon, Virgo. Kasi maaring pagod ka, maaring stressed out ka na. So do some kind of Metox, repair your body, mind, and spirit. Okay? Kasi pwede na ang iba sa inyo dito, Virgo, siguro hindi kayo nagkakaroon ng time na makapag-unwind ka, parang hindi ka nagkakaroon ng time na makapag-relax. So, kailangan natin yun eh. Kailangan natin para lagi lang tayo nasa balanse. Kailangan natin na mag-extra effort na mabigyan ang pagkakataon ng sarili natin na makapagpahinga. Bigyan ang sarili natin ng pagkakataon na makapag-time out, you know, so that you can take care of your body, of your mind, of your spirit. Okay? So, what else? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have grief. Ayan. So, baka ang iba sa inyo, baka meron kayong there could be someone na maybe you have lost someone, kaya kayo ay grieving pa hanggang ngayon. This could be siguro baka recent lang ito or matagal na, depende, no, sa inyong sitwasyon. Pero hindi ka pa nakakapag-move on, hindi ka pa nakakapag-move forward sa buhay, parang you're still stuck on that grieving stage. But yeah, you just be patient about yourself then, no? Kasi nga iba-iba yung coping mechanism natin eh. Iba-iba yung pamamaraan ng pag-handle natin, 'di ba, ng mga emosyon natin, mga gano'n. Kaya hindi tayo pare-parehas. Ang iba mabilis makapag-move on, ang iba matagal, 'no? But once na nagkaroon ka na ng acceptance for what happened, nandoon na 'yon. Healing na ang sunod nun and you would be able now to move on, 'no? So, 'yun. Tsaka pinagdadasal din 'yan. Kailangan din ipagdasal. Kasi minsan, 'di ba, kailangan natin ng lakas ng loob for us to be able to accept, 'di ba, na nawala na yung tao sa buhay natin, gano'n. So, we have the end. 'Pag may ending, may beginning, hindi ba? So, pupuwede 'no, na nag-end dito is related dito sa grief. Pupuwede na
Ang napi-pick up ko talaga dito baka merong nag-passed on the other side na maaaring, mahal mo sa buhay or siguro importanteng tao sa buhay mo, okey? Merong importante sa buhay mo na maaaring yun nga, nagkahiwalay kayo because of of death, 'no? Maaaring nag-passed on na recently or medyo may katagalan na, pupuwedeng gano'n. So yun, pupuwede rin for some of you na wala namang gano'ng sitwasyon, yung end na ito could also be an ending to something. Pupuwedeng ending ng friendship, pupuwedeng ending ng relationship, pupuwedeng ending ng trabaho, 'di ba? Kasi kunyari kung sa trabaho, baka kayo ay magre-retire na. So, of course matatapos na yung pagtatrabaho mo, yung career mo. Kung pupuwede rin na mag-resign kayo, 'di ba? So, yung mga gano'ng klase ba 'no, na ending ang pupuwedeng maganap diyan. So, what else? We have the mountain, ayan. So, parang ano din 'no, yung parang, yung sky parang merong kidlat, 'di ba? Parang uulan, yung gano'n. So, pupuwedeng may parang may storm sa buhay, 'di ba? Pupuwedeng may gano'ng ganap. At, maaari din na pupuwedeng ano 'yan, um, um, siguro merong fear kayo na nararamdaman regarding something. Pupuwedeng meron kayong kinakatakutan, you know? Ah, Pupuwedeng meron kayong gustong makuha, pero pupuwedeng hindi kayo nakakapag-take action because natatakot kayo. Maaaring natatakot kayo na kapag sinimulan ninyo 'yon, ano ang mangyayari sa buhay ko, sa paligid ko. Kapag sinimulan kong gawin ito, maaaring natatakot ka na papaano kung hindi mo mapagtagumpayan, papaano kung hindi mo maabot yung yung goal ninyo, yung gano'n 'no. So, parang yun ang nararamdaman ng iba sa inyo. But you know what, um, 'wag kayong matakot. Kasi in the first place wala naman kayong dapat na katakutan, alam mo kung bakit? Kung meron mang opportunity na nandiya-diyan 'no, being put into your path ng divine, ibig sabihin niyan na kayang-kaya mong mapagtagumpayan 'yan. Kaya mo 'yang, ma-achieve. Kasi hindi ka bibigyan ng idea ng divine, hindi ibibigay sa'yo yung opportunity na 'yan na para, maabot mo, 'di ba, yung goal na pupuwedeng mabuo related to that opportunity kung hindi mo 'yan kaya. Kaya 'wag kang matakot. Take a bold step forward, okey? Unang-una, hindi ka magkaka-ideya na gusto mo ng gano'n, gusto mo ng ganyan. Hindi ka hindi ka papadalhan ng universe ng opportunity na makakatulong sa'yo na ma-achieve mo kung ano man ang goal mo, kung hindi yan para sa'yo, okey? Kaya ibig sabihin kung ang oportunidad ay nandiya-diyan, yung idea nandiya-diyan, ibig sabihin kakayanin mo yan. All you need to do is to set aside that fear, 'di ba? Let that fear be dissolved at mag-take action ka. Okay? So, tignan natin ano pa ang ganap. We have the wheel. Wow, beautiful. Ang swerte, no? Ang swerte mo around this time. Good luck and good fortune is on your side. So, nasa horizon mo ang swerte. So, kung sakto yan, kung ano man ang mga bagay na iniisip mong gawin. The opportunity, given ang opportunity nandiyan dyan. Diba? Yung possibilities nandiyan dyan. Take it. Take advantage of it. Habang ang swerte ay nasa inyong horizon, it's about time na for you to progress. It's about time na for you to change the course of your life. Okay? Habang ang swerte ay nandito. Siswertehin ka sa magiging magaan, no? Ang takbo ng buhay, magiging magaan ang journey mo, magiging magaan ang mga bagay-bagay, no? Yung mga ano mo, yung swerte mo, no? Magiging magaan ang lahat. This is
good fortune, no? So, kung dati nasa ilalim ka, ngayon magiging mapupunta ka na sa ibabaw. Kung dati hirap ka, ngayon magiging maginhawa ka na, 'di ba? Kung dati nagtitiis ka, no? Ngayon magsisimula ka ng maging komportable, you know? So, embrace this energy. Okay? I-welcome mo na 'to sa buhay mo, i-embrace mo na 'to. Parang tuluyan ka ng maging maginhawa sa buhay, maging maswerte, hindi lang sa pera, kundi pati rin sa pamilya, sa mga relationship, 'di ba? Sa trabaho, sa career, sa business, and gano'n. Okay? So, good luck sa'yo. So, we have Page of Water. Ayan. So, matutuwa, magiging masaya ka, may excite ka, no? Sa ngayon. Kasi may mga magagandang balita, no, na paparating. Kaya magiging excited ka, magiging emotional ka. Kasi it could be mixed emotions, no? Pwede mong maramdaman dito dahil nga pwedeng, tawag dito, parang nasa cloud nine ka because of all the swerte na pupuwedeng dumating sa iyo. So, what else? We have 8 of Air, ayan. So, kung ang iba sa inyo maaaring, could be related ito dito sa mountain, 'di ba? Na maaaring kaya natatakot kang umakyat sa bundok na 'yan at gawin ang mga bagay na gusto mong gawin because yun nga, baka natatakot ka or nagse-self-doubt ka, nagdududa ka sa sarili mo, or naco-confuse ka kung papaano mo sisimulan or anong gagawin mo, 'di ba? Kaya nga kailangan mo na mag-detox kasi it could help you, 'no, yung pagre-relax, pagninilay-nilay, pagmumuni-muni, that could help you a lot na magkaroon ka ng linaw sa inyong isipan at para magkaroon ka ng clear direction of where you are heading, okay? Good luck. Thank you for watching, Lamalite. Namaste.